inosente. Isa sa mga katangian ng mga bata na kinagigiliwan nating mga matatanda. Ngunit, isa rin to sa mga katangian ng mga bata na maaring makapagpahamak sa kanila. Dahil nga sila ay mga bata pa, sila ay mahina, madaling manipula, at maaaring maging biktima ng karahasan kagaya ng sexual abuse. Shh! Ang sexual abuse ay nangyayari sa mga bata. Kadalasan, ang mga taong malalapit sa mga bata ang mismo nang-aabuso sa kanila. Sila ay maaaring mga tagabantay, kaibigan, kamag-anak, o mga taong malalapit sa kanila. Dahil nga malalapit ang mga taong ito sa kanila, pinagkakatiwalaan sila ng mga bata, kaya sumusunod sila sa mga pinag-uutos sa kanila ng matatanda. Ready. Kasama natin ngayon si Alpine. Siya ay naging biktima ng sexual harassment noong siya ay 9 na taong gulang lamang ng kanyang pinsan. So, paano nangyari ang pagkabiktima sa iyo? Kasi nga dati, yung pinsan ko yung palaging nagbabantay sa akin pag umaalis si na mama si papa. Madalas kasi silang umalis nun eh. Pero madali lang. Tapos, nung parang natagalan. So, yung pinsan ko yung nagbantay sa akin ng ilang araw yata yun. Matagal-tagal din. Tapos, ewan ko kung paano nangyari, pero naglaro-laro lang naman kami. Tapos, sabi niya, maglaro daw kami nung ano ba yun? Nung bahay-bahayan. Yun. Tapos, hindi ko alam kung paano na nakarating doon. Pero parang, wala lang. Yung kamay niya yung gumagano-gano na. Basta nangyari na lang. Okay, so, may sinabihan ka ba? Wala kasi sabi niya daw, sasaktan daw niya ako. Tapos wala rin naman maniniwala sa akin. So, sa tingin mo noon, wala talaga maniniwala sa'yo? Siguro, sino naman maniniwala na inano ko ng pinsan ko? Kasi mabait yun eh. So, may sinabihan ka talaga o wala? Wala. So, ano sa tingin mo naging epekto nito sa'yo sa pagkatao mo? Yung pagkakaabuso sa'yo, ano yung naging epekto nito sa pagkatao mo ngayon? Dati, hindi ko nakala na naging epekto yun noon. Kaso nung pagkatapos nangyari noon, 'di ba nag-high school na ako kasi 'di ba bata pa ako. Tapos nag-high school ako, parang normal na sa akin yung gumagawa noon. So nag-boyfriend ako ng marami. Tapos yun, ginagawa din namin yung ginawa nung pinsan ko. Pero hindi ko naman alam na epekto pala yun nung ganun. Maraming bata ang nagiging biktima ng sexual abuse. Ito ay maiiwasan sa pagkakaroon ng healthy family environment na kung saan ang pamilya ay malapit sa isa't isa. Ang bata ay magkakaroon ng rason upang ang pamilya niya ang kanyang unang tao na pagkakatiwalaan. At syempre, mahalaga na magkaroon ng isang healthy communication sa pamilya upang kung ano man ang mangyari sa mga bata, siya ay may matatakbuhan at mapagsasabihan.